everything. Sa trabaho mo, sa blessing mo, sa oras mo, sa mga pagsubok, karamdaman na dumating sa buhay mo, lagi nating tandaan, itaas ang Panginoon. Ano sabi ng John 12:32? 12:32. John 12:32. Okay. Sabi doon, at ako, sabi ni Lord, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, sisignify po nito on the cross, pag nasa krus na siya, sabi niya, lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa aking sarili. Kaya pag itinataas mo si Lord, pag tinataas mo si Lord sa buhay mo, you became closer to God. You became closer to Jesus. Kapag ka sa lahat ng bagay, ina-acknowledge mo si Lord, ay natutuwa o nagagalak siya sa atin. Pangapat, iwasan at huwag makigaya sa mga hindi sumasampalataya. Kung mo ba uso at ito, magpapatato ka? Ay mauso kaya yung may hikaw sa ilo. Ang dami yan. Pati yung dila nilagyan ng hikaw eh. Yung iba, dito, nagpatato dito. Hindi pa na siya. Nagulat kami doon sa San Caspera ni Genesis, kabata-bata niya. Bagay yun, 27 years old si Genesis. Caspera niya is nasa Amerika na ngayon. Nagulat ako, si Grace ba to? Si Grace ba to? Grace din kasi pangalan. Nakita namin, ang laki ng tattoo dito. Nagpapakang panahon, no? So sabi nun, iwasan huwag makigaya sa mga hindi sumasampalataya. Ibig ba sabihin, hindi na tayo sasama sa mama ng hindi ba ng palataya? Hindi, kinakailangan magpa-join sila para tayo ay makahatak. Pero yung ginagawa nila, huwag nating gagawin. Ano sabi ng Pangalawang Korinto? Pangalawang Korinto. Kasi hindi naman pwede tayong bumili ng kuweba at doon tayo magsama-sama. Hindi pwede yan. Okay. 2 Corinthians chapter 6, 14 hanggang 18. Sabi nito, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan. O anong pagsasama mayroon? Ang liwanag sa kadiliman. Yung liwanag at saka kadiliman, may boundary lang sila. Ano ba sabi? O anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? Alam ba na ibig sabihin ng Belial o Beelzebub? Na ibig sabihin ng Beelzebub, Belial, is another name for Satan, is prinsipe ng mga langaw. Beelzebub, king of the flies. Ano characteristics ng langaw? Marumi. Eh, bilhin mo ganito. Ano langaw? Biglang pumatak doon sa, di ba sinukan may plema? Di ba naman siya? Tapos biglang pumatak doon sa, hindi mo alam kung saan galing yan. Okay, tapos, punta doon sa Echo. Echo, bango-bango mo lumabas, no? Ang bango-bango, mahalin mo yan ka, naamoy ka lang na. Nilagyan ka na, another gem. So, ibig sabihin, hindi pwede magsama yun. Si Kristo at si Belial. Eh, di ba, nakita nga si Lord at saka si Diablo doon sa Matthew chapter 4. Naglaban sila. Word of God.
Hindi nakatiis sa bandang huli, yung Diablo. Alam mo, pagka marami kang hawak sa salita ng Diyos, pwede ka niyang kirian. Pero pagka kayo maraming baon na salita ng Diyos, hindi. Natural, siya ay aalis, hindi niya makakaya yung presence of God na nasa iyo. Okay, ano pa sabi? 15. O anong pagkakasundo ni mayroon si Kristo kay Belial? Anong bahagi mayroong manampalataya sa hindi manampalataya? Anong pakipagkilala, pagkakaisa? Mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos. Anong revelation dito? Ano nihayag dito? Sa verse 16. Ano ka? You are the temple of the living God. Everybody says, you are the temple of the living God. Yun po ang revelation sa verse 16. You are the temple of the living God. So, kung tayo ang temple, sabi ron, sapagkat tayo temple ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila. Saan mananahan ng Panginoon? Sa atin, because we are the temple of the living God. At pagkatapos, sabi niya rito, at lalakad sa gitna nila. So, nasaan si Lord? Nasa kalagitnaan natin. Where two or three are gathered in His name, siya ay nasa gitna natin. Nakakasiguro ba tayo andito si Lord? Oo, kasi siya pinag-uusapan natin eh. Kaya nga, sabi ko, nandito si Lord, sa verse 17, kaya nga, lumabas kayo sa kanila. Sino iiwanan natin? Yung mga hindi nananampalataya, yung ayaw maniwala. Doon na karapatan natin or may mandate sa atin tayo na mag-share sa kanila. Kapag ayaw nila, sabi, huwag niyo pulitin. Ayaw nila eh. Mapag-share kayo sa kanila. At saka isa pa, baka hindi natin give yung maging matyaga, ibigyan natin sa mas matyaga kayo sa atin. Maging matyaga ni Ate Rose, hindi give ng iba. Yung pinakamatyaga si Ate Lynn, ay, pwede bigyan ko ng Senator Fidelis Award. Bihira may ganun ano. Tapos sabi, mga darot na to, ayaw. Get a look next time. Kasi, nung magpakain si Lord, binalik ang belly niya yung isa't dalawa. Patuloy siya magpakain. Kung ayaw kumain, sige, better luck next time. Bibigyan ko sa kasunod mo. Maraming tayo nakahandang makinig. Tandaan po natin. So, sabi ni Lord, lumabas kayo sa kanila, may walay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayo umipo ng mga bagay na marami at kayo aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo. At kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoon, magpangyarihan sa lahat. So, may dividing lines. Kaya tayo makasama sa kanila, pero hindi natin sila dapat gayahin. Manampal ka, alam sa sabi. Parang kwento yung kasama dyan. Dating manampal tayo. Magkakaroon din sa loob eh. Eh ganito, basahin mo ang buhay ng taong nabubulong-bulong ngayon. Ganun lang, kadali yun. Diba, may nabubulong. Huwag ka sumama dyan. Nako, may mga paborito yan. Basahin mo yung nagbubulong siya ang kanyang buhay. Ikapayapaan na siya. There is no peace for the wicked. Sabi niya. Mga kapatid, atake yan sa mga panahon. Kasi yung taong maayos, may submission yan. Ito halimbawa. Sino ba ang kinikilala nating leader dito sa ano? Nag-umpisa po yung actually sa akin. So, ano bang laban dito sa akin? Eh, tatlo lumaban yung sumunod sa akin. Yun ang flow of authority eh. Dito, sino ang pinaka-head dito? Si Mami. At yung mga nilagay ni Mami ng mga leader, any rebellion against them is ginawa din sa leader.
Ganun yun. Yun ang tinatawag na flow of authority. Halimbawa, yung binabanggit ng oil ni Aaron. Nang busan si Aaron ng langis, saan tumuro yung oil? Nasa balbas. Pagkatapos nung tumuro yung oil, hindi na ba tumuro sa baba? Hindi na yung diretso na. Nung dumiretso yung langis, hanggang doon sa laylayan. Kaya ang ibig sabihin, may pagkakain sa iyong buong ulo hanggang doon sa talampakan. Kaya sino man doon sa talampakan na hindi sumusunod sa taas, hindi dadaluyan ng pagpapala. Yun ang sinasabi na Biblia. Okay. So iwasan huwag makigaya. Yun lang may iwasan na, huwag makigaya sa mga hindi sumasampalataya. And number 5, sabi doon, laging dumalo sa mga pagtitipon ng mananampalataya. Sino ang dadaluhan mo? Yung pagtitipon, yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya base sa Hebrews chapter 10, verse 25. Alam mo, kapag kapong tayo, may laban sa isa. Tayo hindi naman ang makakaayos ng ating sarili. Anong dapat gawin? O dahil lumapit ka, humingi ka ng tawad. Pero nakadali yun eh. Eh kung pagtatagalin mo pa, ay tatagalin sa ito sa puso. Very easy. At ang isang anak ng Diyos naman is nagpapatawad, di ba? Yan ang nakadali yun. So, punta natin yung kaparusahan sa mga tumatalikod. First Chronicle chapter 28, verse 9. Ito yung paalala ng Panginoon kay Solomon. Kapag ka pinabayaan mo siya, si Lord yun. Kapag ka pinabayaan mo yung fellowship mo, yung pag-witness mo, yung pagdalo mo kay Lord, at tumalikod ka kay Lord, sabi nun, kanyang itatakon ka magpakailanman. Ito yung paalala ni Lord kay Solomon. First Chronicle chapter 28, verse 9. 29. Okay. Kita ba? Chronicles 28, 9. Banda ulit. Ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang tatanong ka, magpakailanman. Very clear yun. Number 2, Isaiah chapter 1, verse 28. Sila nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Hindi po pwede na tumalikod ka kay Lord. Eh, lalago ka pa. Maaaring papisa mo siya, palaguin ka ng Diablo. Sa kalokohan ng kautuan. Pero, tinitsak ng Bible na ikaw ay malilipol. Mawawala ka. Okay. Isaiah 1:28. Diba? At sila magtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Eh sabi, hindi naman sila tinakwil ko eh. Eh sino? Eh mga kapatiran. Eh nasa mo si Lord. Ano masabi natin kanina? Sino ba yung mga kapatiran? Sila ay templo ng Panginoon. Okay. John chapter 15 verse 6. John 15:6. John 15:6. John 15:6. Okay. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, sabi ni Lord, sila itatapong katulad ng mga sanga at matutuyo at sila'y titipunin at ihagi sa apoy at masusunod. Kapag ka iwalay sa Panginoon. Kaya nga, itong mga pasok na kapagturo na ito ay maayarin tulad kanino? Saan sila maayarin tulad? Sa 2 Peter chapter 2 verse 17. Pangalawang Pedro chapter 2 verse 17. Saan sila maayarin tulad? Mga bukal na walang tubig. Nagkaroon na ba kayo ng poso sa Pilipinas na walang?
walang lumalabas na tubig? Okay. Pag walang lumalabas na tubig, anong ginagawa natin? Magbusan mo ng tubig para mabigyan ka ng maraming tubig. So, itong mga palusot na kapagturo na ito ay inihalitunan sila sa ganun, parang wells without water. At tinuturing nilang isang isang sabi ron, isang astong hindi magpagsalita at ipalato. Mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos. Alam mo yung ulap, pagka walang tubig din yun eh. Magaan eh. Kahit nain ko pa ng ano yun eh. Ng hangin eh. Sa kanila, inilaan ang pusikit na kadiliman. Ang inilaan yung everlasting fire doon sa mga false teacher. Dating nakakilala kay Lord, pero wala eh. So ito naman tayo, para tayo po ay manatili. Sa unang Timoteo chapter 1 verse 9. Matatapos na po tayo. 1 Timothy chapter 1 verse 9. Unang Timoteo chapter 1 verse 9. Okay. Sabi dito, no? Yabang nalalaman nito na kautusan ay hindi ginagawa dahil sa tao matuwid. Ako ba pinapasin? Hindi kautusan, hindi ginawa dahil sa tao matuwid. So, ibig sabihin, tayo pala natin ito ay nanggaling sa pag-iliko. Praise God. Tayo pinuntahan ni Lord naman talaga eh. Kaya, tayo mga liko ay itinuwid ng ng salita ng Panginoon. Kundi sa mga walang kautusan at magugulo o maggugulo dahil sa masama at mamakasalanan dahil sa mga gibanan at papaglamastanan dahil sa mga nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina dahil sa mga mamatay tao. Naalala ko yung alam mo niya yung bumuo ng David, 30 great men. David. Yung mga matatapang na tao ni Haring David. Alam ba niyo kung sino sila? Sila po yung mga distress. Yung mga napaypay, mga depressed, mga libog sa utang. Ito po yung mga sakit ng ulo ng lipunan. Mula sa pagiging baloktot, itinuwid ni David. At ginawa 30 mighty men ni David. Kaya ito pala ang sagot natin sa iglesia. Kapag ka sa iglesia natin, dumating ang mga masasakit ang ulo, lubog sa utang, mga masasama, mga ngalo niya, ibig sabihin, ito pala ang mga future leaders ng church. Kaya lang, kinakailangan sila ay magpa-tuwid. Hello? Praise God. Sabi ko nga po sa inyo nun eh. Di ba? Testimony ko. Pastor na nga ito, inom-inom pa ako eh. Pagka nasa loob kayo mga kapatid, ay, mga sister. At malayo na ako sabi ko, tinuwid ako nila, hoy, nabubuhay ka sa pagkukunwari. Tinuwid ako nila, kaya ano nangyari sa akin? Pwede umiiyak akong dugo. Tapos yung ngala-ngala ko, yung mahaba na, para ka makakain. Ang Lord, hindi na po uuli. Kaya ni Lord, hindi diretso buhay mo actually. Kaya lang binibigyan pa ni Lord ng, kaya pa naman pasakitin mo nga minsan ng tenga nito. Praise God. May kanya-kanyang paraan tayo ng pagkilala kay Lord. Ito ay para sa katutuin po natin. Kaya magpaturo lang tayo at kung nakakaramdam tayo ng palalamig, madali yun. Lapitan mo lang mga inakala mong taong nakaano ka. Make peace to war. Ganun lang, kadali eh. Tayo ba namang mahal ng pauta? Pang-habang ba naman ba, mag-iirapan tayo.
Hindi pwede yun. Hindi acceptable kay Lord yun. So, at panghuli, makita natin isa sa mga tinuwid ng Panginoon dito is sa verse 20. Verse Timothy 1:20. Ayan. Nasa mga ito may binigyan ng halimbawa. Sa mga ito si Meno, si Alejandro, si Lai, ang ibinigay kay? Sino nagbigay? Sino nagbigay? Okay, ulitin ka. Itong si Meneo at saka si Alejandro, mga Kristiyano. Dahil itong dalawang to, rebelde na, at nag-apostolate pa, o tumalikod sa Panginoon, ang ginawa dito, sila ay binigay kaya sa pera. Tanong ko, sino nagbigay? Pablo. Si Pablo. Sino si Pablo? Good at yun. May authority pala ang anak ng Diyos o leader na binigay isang tao kaya sa sarap. Kundi rin lang, ito po. Magpakino na tayo. Ibig sabihin doon, inaalisan ka ng bakod ng panalangin. Pag inalisan ka ng bakod ng panalangin, you know what will happen to you? Parang under attack ka ng lahat ng uri ng problema, mga demonic problem. Hindi, magugutya-gutya buhay mo. Praise God, may mga kapatid na kumaalala sa Diyos sa panalangin. And you must be thankful for it. Kaya, binanggit, very specific ang Bible. Binanggit ang pangalan ni Himeneo at saka si Alexander. Kaya kung ito'y dalawang ito ay buhay sa ating kamalagkan, halimbawa lang ha, halimbawa, ang dalawang ito malikot, sinabi natin sana ay umatid. Pag hindi nagpakatino, ito si Dulce at saka si Rose, bibigay ko ito kay Satanas. What will happen to this, ano magagalit sa akin ito? Mumurahin din ako ito. Ang tanong ngayon is, bumuti pa kung sumama. Pero kung sila ay maayos sa karma espiritu, walang problema, gumanda ang ano. Ito po'y ginawa ni Pablo sapagkat talamak na ang ginagawa ng dalawang ito sa iglesia. And mind you, the leader has the power to do it. Kapag ka, wala nang pag-asa. Pero hindi natin nanalangin na may mangyayari pang ganito. Kundi, ito pong paksang ito ay binigyan natin bilang paalala sa mga kapatiran. We love them and alam natin, kulang na sila saan? Sa maturity. Ayun naman yan. Okay, let's pray. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We bless you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we exalt your name, O God. We exalt you, Lord God. Oh, Ramasakandas.